pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 5:8-11. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Itinuring na ganap. Ang pagtuturing na ganap o matuwid o pagpapawalang sala ay salitang ginagamit sa hukuman kapag ang hatol ng hukom ay hindi dapat parusahan ang nasasakdal. Tayong lahat ay nagkasala at dapat hatulan ng kamatayan. Ngunit tayo ay itinuring na ganap, matuwid at walang sala ng Diyos. Hindi ito dahil wala tayong sala, kundi dahil ang hatol at parusa ay inako ng Panginoong Hesus ayon sa kalooban ng Ama, na ialay siya na kabayaran para sa ating kasalanan. Tayo ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Para sa ating kapakanan, ginawa ng Diyos na may kasalanan si Hesus na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Awit 107:4-9. Sila'y nagsilaboy sa ilang sa tapunang lugar na hindi natagpuan ng daan patungo sa isang bayang matitirahan. Gutom at uhaw, ang kanilang kaluluwa ay nanghina. Nang magkagayoy dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Pinatnubayan naman niya sila sa matuwid na daan patungo sa isang bayang matatahanan. Purihin nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nauuhaw, at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay. Espiritual na tubig. Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkain at tubig na kailangan upang mabuhay. Ibinibigay din niya ang pinakahigit na kailangan natin. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Makalalapit at makaiinom tayo kay Jesus dahil sa pamamagitan ng Espiritu ay inihandog niya ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, kaya't ang kanyang dugo ay naglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. Unang Juan 1:5-8. Ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag, na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya, at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag,
May pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Nililinis ng dugo. Ang Diyos ay ilaw. Gayon din ang Panginoong Hesus. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ang pamumuhay sa liwanag ng Diyos ay pakikisama sa Ama at sa Anak. Tayo ay ihinihiwalay ng Diyos upang maging sariling Kanya. Kung magkasala, agad ipahayag ito sa Diyos. Siya ay tapat at banal. Patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Hindi lamang iyon, lilinisin niya tayo sa lahat ng kalikuan. Ang dugo ni Jesus ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Juan 6:53-57. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ang may buhay na walang hanggan." Ang pagtanggap kay Jesus ay hindi lamang pagbabasa, pakikinig o pag-aaral ng aral tungkol sa Kanya. Ito ay pagtanggap sa Kanya gaya ng pagtanggap ng pagkain at inumin. Inialay ni Jesus ang Kanyang katawan at dugo upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at maligtas. Sinabi niya, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan." Ang Ama ay nagpatotoo na tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Mabubuhay dahil kay Jesus. Nais ng Panginoong Hesus na siya ay sumaatin at tayo ay sumakanya. Sinabi niya, "Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay." Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain
at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.